So yun guys, ang gagawin natin ngayon, makikipag-meeting tayo sa ating team dahil i-represent ko yung timeline na ginawa natin para tuloy-tuloy na sunduin na natin yung mga kasama natin. Let's go! So eto na guys, kasama ko na sila at ngayon dediretso kami sa isang coffee shop. Dito guys ay present ko sa isang bago naming kasama ang aming plano. Yung product, yung flavor, yung sistema ng negosyo, yung rules ng negosyo, yun, sinabi namin lahat. And also guys, nag-food tasting rin kami. And after nyan guys, ay napag-usapan namin na maglalakad na kami ng BIR bukas. So yun guys, tapos na kaming mag-meeting. Marami kaming napag-usapan, mga steps namin sa SOPs and sa aming mga registration ng papel, DTI, BIR, and everything para makapag-proceed na kami for online shops and shops. So abangan pa ang mga susunod. This is day 1. So ayan guys, pumunta kami ngayon dito sa aming production area kasi natapos na naming supply sa aming marketing at magpa-process ng orders. Tapos ibibigay rin namin yung sa kanya, yung waybill printer para sa mga online shops. So for now guys, ito pa lang yung nagagawa namin na natira. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 yan for marketing purposes and pwede rin naman nabilihin na. So bibigay namin sa kanyang lahat ng yan para simulan niya ng mag-market. So yan na guys, pinak na namin at ito yung printer namin. Ito na yung waybill and this one. Today is day 2 of week 1 at ang gagawin na natin ngayon ay magre-register na tayo sa DTI. DTI muna tapos barangay and then munisipyo tapos BIR. Okay? So tara na. So yun guys, maulan. Grabe, ang ulan. Run. So guys, yung DTI dito sa San Nicolas close kasi baka may events or may pinuntahan. So pupunta na kami sa Lawag kasi guys, ang DTI naman pwede ka mag-register kahit saan. Kahit taga ibang lugar ka, tapos magre-register ka sa ibang lugar, pwede naman yun na doon ka mag-register. Nandito tayo ngayon sa Negosyo Center DTI at ngayon pupunta tayo sa loob para tanungin natin kung ano yung tungkol sa DTI and kung ano pa yung mga programs ng DTI. So tara, pasok tayo. Ay, dito ba? Doon. Hello po, ako po si JV Gamiao, the DTI Negosyo Center Business Counselor of Bangi. Pag-uusapan po natin ngayon ang functions ng DTI and kung ano yung maitutulong ng DTI sa ating mga micro, small, and medium enterprises. So, yung DTI po natin is a government agency that supports the MSMEs, particularly the businesses around the province. We have different services in the DTI, namely yung business name registration natin. Yung business name registration, hindi lang siya registration. We also do renewal, cancellation of business. And of course, may trainings and capacity building tayo for the MSMEs. Dito matutulungan natin yung mga MSMEs natin sa pag-develop ng kanilang products. And of course, sa kanilang day-to-day na ginagawa. And of course, we also have access to finance support. May mga loan tayo dito sa DTI, just like the SV Corp. We also have market access and promotion. We help MSMEs put their product into the market. Also, we have the product development and innovation support. May mga services tayo dito sa DTI na tinutulungan natin yung mga MSMEs natin sa paggawa ng kanilang product packaging, kung paano may ma-market yung mga products nila to be competitive not just only here in the local but also in national and maybe international. Pag gusto na nilang mag-start mag-business sir, might as well they will now register sa DTI na sir kasi sometimes iniiwasan natin yung tax mapping ng BIR. Kung mata-tax map naman tayo, ibang usapan na yung penalties doon. So might as well mag-register na po tayo sa DTI. And of course, hindi naman mataas yung bayarin sa DTI. Pag depende lang naman po sa scope yon. So pag barangay, we have 230 pesos.
Sa municipality or city, we have 530. Sa regional, we have 1,030. And of course, sa national, we have 2,030 pesos lang naman. And it's valid for 5 years. So as long as upon registration, within 30 days lang po tayo pwedeng mag-register sa BIR to avoid penalties. Kapag new business lang naman po, kailangan lang naman si owner. Kung hindi available si owner, pwede namang special power of attorney or authorization letter. And of course, yung valid ID po, kinakailangan po natin yun. And of course, yung payment. Tapos, pwede din po tayong mag-register on our own. May link po tayo. We have the bnrs.dti.gov.ph. So, we can register our business there, even without going to the DTI offices. Because we also have DTI branches, negosyo centers, that's what we call them, in the different municipalities here in Ilocos Norte, and of course, other provinces also. Not particularly, sir. So you can go to any DTI office available or accessible in your area, or if not, can go to different area. It's okay, sir. Kasi you can also register on your own even if it's in the comfort of your own homes. Yung first step kasi ng business is pupunta ka sa DTI, and after mo sa DTI, within 30 days po, kailangan mo mag-register sa BIR, and that's where they will assess you for the next. Kasi kinakailangan yun to avoid penalties kasi yung 30 days, 1 month lang yung palugit upon registration. Although 5 years yung validity ng certificate, kinakailangan po yun to go to the BIR. And then, may BPLO tayo sa mga munisipyo natin. Sila po yung nag-assist sa atin sa kabuuan for the mayor's permit din, sir. May kalakip ata silang penalty, sir. Sila po yung ano. Yes, sila po yung magpapatay ng penalty. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Miss Alicia Ivy M. Bongoyan, isang employee po ng DTI Ilocos Norte. So, nais po naming ibahagi yung mga iba't ibang program ng DTI na makakatulong po sa mga potential at ganun din yung mga existing na MSMEs po natin. Isa na po dito yung Youth Entrepreneurship Program na kung saan yung mga 18 to 30 years old na mga kabataan ay tinutulungan po namin. Sila ay mga potential or yung iba may mga kanya-kanya ng business. So, tinutulungan po namin na gumawa sila ng business plan para sa kanilang mga business at ganun din iba't ibang paraan para mas mapalago po nila yung kanilang negosyo. Gaya ng record keeping, digital marketing, paggawa ng digital catalog at iba pa. So, yun po yung mga program na makakatulong sa mga kabataan para mas maging mahusay at magaling na entrepreneur sila in the future. Sa Youth Entrepreneurship Program, after that, pwede po sila na mag-attend sa iba't ibang mga programs din ng DTI, gaya ng Kapatid Mentor Me Program, wherein para siyang mini MBA para sa mga entrepreneurs na may mga resource speakers from other provinces na siyang magbibigay din sa kanila ng knowledge para sa kanilang mga negosyo. So yun guys, meron akong additional sa inyo. Bago kayo pumunta sa DTI, dapat meron kayong Gmail account. Okay? So yung Gmail account, better na yung Gmail ng business nyo. Isa pa, dapat meron rin kayong contact number. Better ulit pag yung contact number ay yung business nyo. And lastly, pag mag-open kayo ng bank account, dapat yung kung sino yung nakapangalan sa bank account, yun yung magre-register. Bakit? Kasi in the future, kakailanganin natin yon for loan. Ang gusto nila, pag maglo-loan ka, nakapangalan sa'yo yung bangko. Yung mode of payment, pwedeng cash. Pag magbabayad ka na, pwedeng credit card, pwede rin card, and GCash. So, okay siya. Pero, better pag cash, syempre, para hindi ka na mahirapan. Pero, okay lang naman lahat yon. And, syempre, pag sa online, ibig sabihin, puro online rin yung payment nyo. So, yun lang guys. Yun yung mga additional. So, tara, susunod nating pupuntahan kung ano yung susunod. Tara, let's go. So, ngayon guys, this is day 3 of week 1. Ang gagawin namin ngayon ay mag-o-open kami ng bank account sa BPI. At doon namin lahat idadaan yung transaction ng business. Kasi yun yung advice sa amin ng
DTI na pag gagamit kami ng bangko, kung sino yung nakapangalan sa business, ay yun rin dapat ang nakapangalan sa bangko. So tara. So syempre guys, kailangan nating mag-open ng account, kaya yun, nandito na kami sa touchscreen na TV na ito. At ito lang yung gagawin mo, tapos ipisit mo yung no, and then kukuha ka ng number mo, pisit mo yung next, tapos guys, maliit yung number na lalabas dyan. Pagkatapos mong kumuha ng number, ay pumunta ka na sa taas, service area nila. So guys, hindi kami naka-open ng account. Bago ka pala mag-open ng account sa isang bangko, kailangan mo ng business permit, mayor's permit, and DTI, tapos mga IDs. Advice ko lang sa inyo, bago kayo pumunta doon sa mga bangko, dapat naka-register na kayo. So wrong yung step namin, nauna kasi yung excitement namin sa pag-open ng bank account. Tapos sa BPI, ang maintaining balance pag business purposes na account ay 10,000 pesos. Meanwhile, Kumuha kami ng list of requirements para makakuha ng business permit. Nalaman namin na sinabi nila na pwede ka na palang kumuha ng BIR pag may DTI ka na, kahit wala ka pang mayor's permit. Kasi nung mga experience ko, nung mga nakaraang business, ang requirements kay BIR ay mayor's permit dati. Pero ngayon, nag-iba na pala. Wala nang rin-require ang BIR na mayor's permit. So, last na yung mayor's permit. And dito, nakalagay naman dito sa, meron pa na sa kanilang list na meron kang website na pwedeng mag-register sa BIR. Baka kailangan pa natin magpa-schedule sa online. I-search kaya natin yan. Kasi baka punta tayo ng punta dun tapos pa-appointment ka pala. So, yun lang guys. Pero, after nito, pag uwi namin, syempre, may mga pumapasok pa rin sa mga isip namin, mga future plans. And sinisave namin siya sa aming notes. Tapos sinesend namin sa aming group chat pag final na. So yun, for now. So yun nga guys, para maka-start na kaming magbenta, syempre kailangan na naming mag-register sa BIR. Pero, yun nga, pupunta na sana kami ng BIR ngayon. Pero na-realize ko na, di ba lahat ng government offices ngayon, nagpapa-appointment ka muna sa online, nagpapa-schedule ka, ganun. Baka kailangan pa natin magpa-schedule sa online. I-search kaya natin yan. Kasi baka punta tayo ng punta dun tapos pa-appointment ka pala. So yun, tinanong ko muna sa kasama ko, baka kailangan natin gawin yun. Kasi syempre, di ba, masasayang yung oras natin, yung gasolina natin, pag hindi natin yung ginawa. So yun, pinatanong ko sa kanya, and yes guys, totoo nga, kailangan munang magpa-schedule online, magpa-appointment. So, yun nga, sa araw na ito, hindi kami matutuloy sa BIR dahil magpapa-appointment muna kami. At ngayon ay Friday at ang pinili namin guys na schedule ay Monday. Siyempre, first day ng trabaho. So, hindi na kami naghihintay pa. So, yun guys, marami rin ang requirements na kinakailangan ng BIR. So, chine-check rin namin yun. Isa nandun yung DTI registration. So, yun guys, for today's video, magre-register muna kami. And, yun muna for this day. So, see you sa susunod na gagawin namin. Bye! Hi guys, today is Saturday. So, syempre, kahapon ang ginawa namin is nag-register ng BIR pero nagpa-appointment muna online. So ngayon, Saturday, ayaw naman namin na wala kaming gagawin ngayon tungkol sa aming business. And basta may bakante, ilalagay lahat ng bakanteng oras sa business na to. So ayun guys, ngayon pupunta kami sa isang coffee shop para magplano pa, para ma-improve pa ang aming mga production and ang system ng negosyo. Dahil yun nga guys, napakalaki ng gagawin namin sa business na to. Sobrang lawak ang sasakupin at maraming matutulungan. Yes, so syempre
mas maganda ang execution kung may plano tayong sinusunod, di ba? Yung alam natin, yung goal natin, alam natin kung saan tayo dadalhin ng ating ginagawa. So, yun ang gagawin namin ngayon para mas smooth ang aming trabaho. And yes guys, bakit sa coffee shop pa kami pumupunta? Bakit hindi na lang sa aming mga bahay or sa aming mga kwarto? Iba kasi pa rin pag nasa lugar ka na wala kang ibang iniisip. Dahil alam nyo naman, sa ating mga bahay, sa ating kwarto, pag nakikita mo yung kwarto, gusto mong humiga. Pag nakikita mo yung sofa, gusto mong humiga, di ba? Pag nakikita mo yung kusina or rep, gusto mong kumain. So, maraming distraction. Ang kagandahan ng nasa coffee shop ay nakaupo ka lang doon at nakafocus ka sa yung sarili at sa yung gagawin. Yes guys, so let's go, tara sa coffee shop at mag-meeting na. Dito nga guys ay inayos namin ang aming costing at pinag-usapan ang sistema ng negosyo. And also guys, dito rin ay gumawa kami ng matrix ng aming business para naman alam namin ang step by step na mga action namin. We gotta beat the rush hour and it's night! So yun guys, yun nga, hanggang gabi kaming nagplano. Medyo maganda na yung flow ng system namin tungkol sa inventory ng materials na gagamitin namin kada gagawin namin yung production. So yun, hindi namin nahahayaan na na sa isang araw ay wala kaming gagawin sa business na ito dahil gustong gusto namin ang business na ito at alam namin na may malayong mararating ito. So yun lang, bye. So today guys is Monday and ngayon pupunta kami sa BIR na para mag-register. And syempre bago kami pumunta doon, hinanda namin yung mga kailangan naming ihanda like DTI and valid ID. Pero hindi namin kabisado guys kasi ni-research namin sa online pero wala pa kaming nakita doon masyado, hindi kami sure. Mayroon naman sinabi pero sa tingin ko yung mga binanggit doon ay doon na namin makukuha sa BIR mismo. Nagpa-appointment kami before kami pupunta doon. And yun, i-update na lang namin kayo guys pag nandun na kami kung ano talaga yung mga mangyayari. So, on the way na kami and 7:30 na. 7:30 AM. Ang aming appointment ay 8. Ang aming appointment guys ay 8 AM and ayaw namin malit. Lalo na pag may appointment ka, dapat nasa tamang oras ka talaga. Okay, so tignan natin kung anong mangyayari. Let's go. So yun nga guys, no, 'di ba? Pumunta na kami sa BIR and then tinanong namin yung guard kung kailangan namin i-print yung F1101 and then sabi niya, "Oh, yes, kailangan yung i-print 'yan." So ang nangyari, nagpa-print kami ng F1101. Yun yung makukuha sa sa online registration sa BIR pag nag-online ka. So, yun guys, print namin and then medyo nag-mistake rin yung nagpa-printan namin. Print niya lahat 8. and ang sabi namin yung F1101 lang. So, yun. Imbes na babayaran lang namin guys like mga 6 pesos, naging 98 pesos. Print niya lahat yung nandun sa pati yung table of content guys. So ako naman and then syempre sinasabi ko yon kasi para pag kayo yung magpapaprint, yung specific lang na ipiprint nyo isa, pero hindi naman pala kailangan i-print, kaya hindi nyo rin kailangan magpaprint kasi guys, nung pumasok na kami sa loob, yun naman pala guys, i-preprint pala ng BIR yun sa loob, libre na yun, kaya wala kayo talagang i-preprint sa labas. Nung nandun na kami guys, ang kailangan rin pala na requirements dun sa loob ay yung columnars tsaka ledger. Yung dalawang yon mabibili mo daw sa bookstore. So pupunta kami ngayon ng bookstore, tinanong namin kung kailangan bang bumili sa accredited na bookstore ng BIR, pero guys wala naman daw, hindi naman need daw na accredited, wala naman daw ganun. So yun, bibili kami kahit sa ang bookstore na columnar and ledger. Pero nung una, ang pagkaalam ko nun, sa amin noon, hindi ako bimili doon, prinobite ng BIR yun ulit. Siguro nag-iba na sila. So ganyan talaga yung buhay guys, nag-iiba-iba.
So yun, bibili kami ngayon. So alam nyo na, pag pupunta na kayo sa BIR soon, magpa-register, bili na kayo ng columnar and ledger. Okay? Kasama na yun sa requirements nyo para wag na kayong balik-balik. So guys, ito na nga yung itsura ng ledger at columnar. So may iba't ibang itsura ng columnar, hindi naman ganito lahat. So ito yung columnar. So ganyan siya, columns. Tapos dyan yung ledger. Ganyan rin siya. Okay? Ito, bago ka pumunta sa BIR, dapat meron ka nito kasi tatatakan ito. So ito na guys, yung mga finilapan namin. Itong 1901. Yan, 1901. Tapos, ito, 1905. 1905. Dalawang 1901 at dalawang 1905. Tapos ito guys, yung nasa online registration booking. Ito yung ipiprint na sana namin pero libre na pala sa loob ng BIR. Yan. Pero na-print namin. So yun guys, pag pupunta ka sa BIR, kailangan rin pala ng Xerox ng ID, tapos ng Xerox ng DTI, yung DTI registration. Tapos guys, yung columnar, dalawang booklet ang bibilin nyo. Tapos, yung ledger, isa. And then yun guys, pagkatapos nun, na-fill upan mo na lahat, naglakad ka na, may babayaran ka lang na 30 pesos sa una. And then, sasabihan ka nila kung kailan ang seminar. Kasi guys, may seminar yung yung BIR. Syempre, ang topic dun guys, kung para saan yung BIR, paano mag-file ng BIR, di ba? Kung paano magsulat ng resibo and yon. So ngayon ay Monday. So kami ay nautusan na babalik daw kami sa Thursday kasi ang seminar ng BIR guys ay Tuesday and Thursday. So bukas kasi marami nang nakabook, so Thursday kami na magse-seminar. And then after ng seminar, dun pa lang namin makukuha lahat ng kakailanganin namin sa BIR. So, yun guys, yun ang update. So, babalik kami on Thursday. Bye! Let's go! Let's go!